Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you! And maraming salamat din po sa ating beloved channel member na si At Maria Embido 9643. Maraming salamat po for supporting my channel. And first card ninyo, signs and synchronicities. So there are messages, symbols, divine clues, synchronicities na pinapadala sa iyo ang divine universe. Okay? Divinely guided kayo. Alright? Ginagabayan kayo ng divine universe sa ngayon. Kaya sana ma-access ninyo kung ano man ang mga gabay na ito. Dinadaan ng universe yung gabay sa inyo through signs, symbols, synchronicities, intuitive messages. Okay? Marami ang maaaring mga mensaheng ito para sa iyo. Okay? Maaaring ito ay dinadasal ninyo, naghihingi kayo ng signs, naghihingi kayo ng go signal, maaaring nagdadasal kayo for clarity, for illumination, or clear direction, yung ganon. At ito na yung masagot sa inyo. Dinadaan ng universe sa mga signs, symbols, synchronicities, intuitive messages, kaya pay attention to them. Alright? Pay attention kapag meron kayong nararamdaman na parang paulit-ulit kong nakikita to. 'Di ba? That is a message for you. Sign na 'yan na kinukulit ka na ng universe, napansinin mo na kung ano man yung paulit-ulit na lang na nakikita ninyo. Okay? It could be anything, Ang daming ginagamit ng universe na symbols para magpadala sa atin ng gabay, katulad na lamang ng mga angel numbers, yung mga synchronicity na yan, mga repeating numbers, mga 1111, 111, 222, 888, 333, 444, yung mga ganon, at marami pang iba, marami pang mga angel numbers na ginagamit ng universe. Depende sa kung anong mensahe ang gusto niyang iparating sa iyo. Okay? Kaya pansinin ninyo yan. Gumagamit din siya ng mga certain kinds of animals. Mga dragonfly, butterfly, mga grasshoppers, mga birds. Yun ang mga very common na animals na ginagamit ng universe sa pagpapadala ng mensahe sa atin. Mga feathers din, coins, mga ganon. Those are just a few ginagamit ng universe na maghatid ng mensahe sa atin. Okay? Kaya pay attention to those, lalo-lalo na kung yan ay kinukuha ang inyong atensyon. Yung paulit-ulit mong nakikita anywhere ka tumingin, yun, sign na yun sa inyo na that there is a message for you. Okay? At kapag napansin nyo na, hindi rin nyo naman alam kung anong ibig sabihin nun. Diba? Walang problema yan. Hanapin ninyo, i-google ninyo, excuse me po, kung ano man yung sign na yan na nakita ninyo, na sa tingin ninyo ay mensahe para sa'yo, isulat nyo lang doon sa search bar, sa Google, at spiritual meaning, ng kung ano man, kunyari, spiritual meaning ng dragonfly, 'di ba? At kung ano yung specific na encounter ninyo with the na dragonfly, baka lumilipad-lipad yan sa paligid ninyo, lumilipad sa may mukha mo, or dumapo sa iyo, iba-iba ang meaning nun, or kaya nasa loob, nakita mo sa loob ng bahay. So, yun, specify ninyo, sa search bar kung ano yung pangyayari, at makukuha mo dyan yung mensahe. At the next card is New Beginning. Okay, this is a new beginning energy. Meron kayong bagong sisimulang, bagong kaganapan. Springtime ito sa buhay ninyo. Pagsisimula kayong magtanim. Ngayon, magsisimula kayong mag-grow. Magsisimula kayong kumbaga, this is the kickstart ng kung ano man sa buhay mo. Pwedeng bagong trabaho, bagong career, pwedeng bagong relationship, 'di ba? Or ano man, baka meron kayong pagbabago sa ugali, paplano, belief system, mga ganon. Anything.
We also have Gemini, Libra, and Aquarius. Maybe you are going to be dealing with this air signs, no? This time, baka meron kayong mga dealings or meron kayong mga importanteng pag-uusap, no, with these people around this time. Or baka meron kayong Gemini, Libra, or Aquarius placements sa iyong chart. So, we also have karmic cycle. Ayan. So, there is repetition, soul lesson, closure na i-consider ninyong gawin sa ngayon. Malalaman din ninyo, no, na teka lang, paulit-ulit naman tong nangyayari. There is a specific situation siguro sa buhay mo na marirealize mo sa ngayon na teka lang, eto na naman. Nangyari na to sa akin before. Nangyari na sa akin to couple of years ago or 6 months ago. Tapos eto na naman, 'di ba? Ibig sabihin, ano, na there is a karmic cycle that needs to be that needs to be cut off, no? Kailangan mo lang na matutunan ang lesson dito, kung ano ang lesson na hatid nito sa buhay mo. Kapag hanggat hindi mo yan natututunan, from that specific situation, mapapansin mo balik ng balik ang sitwasyon na yan. Hanggang hindi mo napapansin or hindi mo na-address ng tama ang sitwasyon na yan, hindi yan mapuputol na karmic cycle na yan. Kasi parang merong karmic debt ka dyan, no? At kapag natutunan mo na ang lesson na dapat mong matutunan dyan, ma-address mo na ng tama, pansinin ninyo, hindi na yan mangyayaring muli. Hindi na babalik ang ganyang sitwasyon sa buhay mo uli, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. Maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads, ano? At malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyong mag-member sa channel. Thank you. You have the energy of the chimpanzee. Use both your intuition and your intellect to solve the problem or get answers to your question. Okay? So, gamitin mo both sides of the brain. Yung intuitive mind ninyo at ang inyong logical mind. No? Lalo-lalo na sa pagsusolve ng mga problema. No? Para maging balanse ang decision mo. Para magbe-benefit ka talaga. 100%. So, we have Seagull. Now is the time for deep emotional healing. Panahon na to para mag-move on ka na. Okay, Sagittarius. This is a time that you need to heal sa ngayon. Maaring malalim ang sugat, no, na naidulot ng kung ano man sitwasyon sa buhay mo in the past. At maaring matagal mo nang bitbit ito. Matagal mo nang bitbit ito. Matagal mo na tong matagal ka nang nagsasuffer sa ganito. Kaya it's about time na to heal. No? It's about time na para mag-move on ka na sa buhay. So we have Manatee, accept the situation as it is rather than fighting to change it. Okay? So tanggapin na lang, no? May mga sitwasyon sa buhay natin, 'di ba, na hindi naman natin sukat akalain na mangyayari, pero nangyayari. May mga bagay na miraculous moments, miraculous events, you know. We're not expecting them to happen, pero nangyayari. And tanggapin na lang natin ang mga yon. 'Di ba? Sometimes kasi may mga nangyayari na kine-question pa natin. No? Huwag na nating questionin ano man ang nangyayari sa buhay natin. Kasi lahat naman, no, na everything that is happening in our lives, that is part of our life's journey. That is part of our soul's evolution, of our soul's journey. Kaya wag na nating tanungin, wag na nating questionin, wag na nating hanapan ng justification, wag na nating hanapan ng rason pa. 'Di ba? Let's just allow that to happen organically. Kasi parte yan, no, ng destiny natin. At wag na nating hanapan pa ng dahilan. Alright? Let's just embrace it. Sabi nga dito, just accept the situation as it is. Diba? Rather than tanungin mo pa, rather than kontrahin pa, 'di ba? Rather than pilitin pang baguhin, 'di ba? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.